Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot tayo ng katanungan ng kaibon natin. Meron kasi tayo ditong kaibon na nagtatanong po sa akin. Kaya po minarapat ko na gumawa ng content para masagot ko po ng maayos. At doon naman po sa mga kaibon natin na nanonood, sana po magkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Ito po yung katanungan sa akin ng kaibon natin. Ano daw ba ang magandang alagaan or paramihin sa ngayon? Lutino Opa or Opa Dilute? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ano ba ang magandang paramihin sa ngayon? Lutino Opa or Opa Dilute? Alam nyo mga kaibon, dito sa katanungan ng to, dahil hindi naman po ako ang makakapag-desisyon dito kung ano ba talaga ang pwedeng alagaan ng kaibon natin. Magbibigay na lang po ako ng sarili ko po na opinion. Sakali na baka po makatulong doon sa mga kaibon natin. Sa ngayon mga kaibon, ang magandang alagaan para sa akin, number 1 po, Lutino Opa. Yung Lutino Opa kasi mga kaibon, talagang hindi po nagbabago ang presyo. Sa mga Opa Dilute naman, meron lang po akong isang kulay na maipapayo na pwede po ninyong alagaan. Kagaya po ng Par Blue Opaline na Dilute. Yan po ang pwede ninyong alagaan na kulay sa Dilute dahil po yan lang din naman po ang talagang meron pang presyo sa ngayon mga kaibon. Magbibigay po ako sa inyo ng konting kwento na nangyari po sa amin. Nung kasagsagan kasi ng pagpa-project noon, nag-project kami ng Lutino Opa. Medyo mataas po ang presyo ng materialis noon para sa pagpa-project ng Lutino Opa. Talagang mataas ang presyo. Ngayon, dito naman sa mga project na Dilute, yung talagang Fisher lang na Dilute, talagang mataas na rin po ang presyo. Way back 2020, mataas na rin po talaga yung presyo. Lalo na po kapag mag-project ka pa ng Opa Dilute, talagang mataas din po ang presyo, ang bintahan ng materyales. Yung dalawang yan po ang inalagaan namin. Nagalaga po kami ng ganyan na Opa Dilute project and then Lutino Opa. Ngayon, pagdating po sa mga Lutino Opa, goods naman, okay naman, wala namang problema. Dahil sa hanggang ngayon, ganun pa rin ang presyo ng mga visual na Lutino Opa. Talagang hindi po nagbago. Pero pagdating po dito sa mga Dilute, talagang dyan po talaga ang nagkaroon ng pagbabago. Sobrang mahal ng materialis noon, nang nagkaroon ka na ng painakay na mga visual na Dilute, siya naman po ang pagbaba ng presyo ng mga visual na Dilute. Kaya po minsan talagang manghihinayang ka, pero kasama talaga din minsan yan sa pag-aalaga ng ibon. Yung mga Lutino Opa, makwento ko na rin din sa inyo. Yung Lutino Opa nung araw, tapos itong mga Lutino, halos hindi naman po yan pinapansin. Talagang walang gaano pumapansin dyan dahil kasikatan noon ng mga pilpalo. Lalo na kapag sobrang diin ng mga pilpalo noon, talagang ang taas ng presyo dahil madiin yung napalabas mong pilpalo. Pero yung mga Lutino Opa saka itong mga Lutino, talagang bihira po ang nabili niyan. Kumbaga, hilig lang talaga. Kung mahilig ka noon sa dilaw, yan ang bibilhin mo, Lutino or kaya naman Lutino Opa kung meron kang budget pero hindi pa ganun kamahal yung presyohan. Yung mga yellow bulls, kung mahilig ka rin sa dilaw, panghabi-habi lang, talagang yun ang kukunin mo. Pero ang mga kaibon natin noon, nakapokus talaga doon sa mga pilpalo. Materialis pa lang panggawa ng pilpalo, sulit na ang presyo. Ang mahal na ng presyo noon. Kaya po, nung bumagsak yung pilpalo, nangibabaw yung mga Lutino Opa, halos po parang nabaliktad na rin yung naging senaryo. Ang kagandahan dahil nakapokus na yung mga kaibon natin dito sa mga Lutino Opa and then mga Lutino sa mga dilaw, sila na lang din yung talagang natitira na merong market value. Now, balikan po natin yung katanungan sa atin ni Sir.
Yan po kasi ay talagang experience ko lang na naikikwento ko po sa inyo. Ngayon, doon sa katanungan ni Sir, itong opinion ko, pwede ito sa mga panghabi-habi lang, na kapag medyo marami na, pwede kang mag-out. Or kaya naman, pwede rin po ito sa mga gustong karoon ng malaking aviary, na gustong magbitaw or kaya naman mamuhunan ng medyo malaki. Ngayon, ang opinion ko po rito, ang maganda pong alagaan, Lutino Opa. Kung gusto ninyo dito sa mga ganitong klase ng mutation, Lutino Opa, dahil po talagang hindi nagbabago ang presyo. Ngayon, kung mag-aalaga ka po ng Opa Dilute, isa lang pong kulay ang maipapayo ko, Par Blue Opa Dilute. Dahil siya rin lang din naman po ang halos meron pa rin ngayong market value, mataas pa rin po ang presyo. Kaya po, yan pong dalawang yan na mutation, yan po ang magandang simulan po ninyo. Mag-alaga kayo ng Lutino Opa, mag-alaga rin po kayo ng Par Blue Opa Dilute. Mas nasa sa inyo po yung kung mas damihan po ninyo yung Lutino Opa at medyo kalahati lang dito sa mga Par Blue Opa Dilute. Kaya po, doon sa kaibon natin, yan lang po ang masasabi ko or opinion ko kung gusto po ninyo magsimula. Pero bago po kayo magsimula, magbibigay rin po ako ng konting idea. Bago kayo magbitaw ng pera, pakiramdaman po muna ninyo sa market kung ano ba talaga ang hinahanap ng mga nag-aalaga. Pagdating sa mga ino, ano ba talaga yung hinahanap nila? Lutino Opa ba? Pagdating naman sa mga dilute, anong kulay ba ang mga hinahanap ng mga kaibon natin? Kapag naramdaman mo na mas maganda, ganito nga pala talaga yung hinahanap, ito na lang kaya muna ang simulan ko. Nasa sa inyo na po yan kung paano po ninyo sisimulan. Itong sinishare ko po, based on my opinion lang po ito. Nasa sa inyo pa rin po, nasa kamay nyo pa rin po ang desisyon kung ano po ang gusto ninyong alagaan. Ngayon, itong binibigay kong opinion, depende po. Nasa sa inyo rin po kung susundin po ninyo or pakikinggan lang. Pero para po sa akin, itong opinion na sinasabi ko, ito lang din man po yung talagang nararamdaman ko na merong market value, merong hinahanap. Mas maganda na ganito na lang po ang simulan po ninyo para po kung sakali na meron ng mga visual na inakay, yung mga breeder po ninyo, isa lang po ang masasabi ko, mabilis mabenta. So yan po, doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. At doon naman sa mga kaibon na nanonood, sana po nagkaroon din kayo ng konting kaalaman at idea. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.